Good day muli sa iyo, Commander. Kagaya po ng maipangako ko dati na isusulat ko agad yung kwento kung paano ba ginamot ni Tari si Ate Melissa. Pero bago ko po sabihin ang lahat, nais ko din po muna sanang ikwento kung paano naging ganon ang itsura ni Ate Melissa. Mga panahon na hindi pa kilala ni Ate Melissa ang aking Kuya Victor. Naroroon siya nakatira sa Umiray. Mayroon siya doon kasintahan at yung kasintahan niya na ito, medyo matagal na rin sila. Halos nasa 3 taon na rin daw. Noong mga panahon na ito, maganda pa si Ate Melissa. Talaga nga lang maliit siya pero hindi siya ganoon kataba at hindi siya maitim at mas lalong hindi siya mukhang 50 anyos. Nagdesisyon si Ate Melissa na magtrabaho sa Maynila. Pangarap din kasi ni Ate Melissa na makarating sa Maynila para daw hindi habang buhay naroroon lang siya sa Umiray. Kaya lang ayaw siyang payagan ng kanyang boyfriend. Ang sabi pa raw ng boyfriend niya, pag sa oras na pumunta siya ng Maynila, hindi raw siya nito titigilan dahil kahit nasa malayo daw si Ate Melissa, kaya daw siya nitong sundan. Susundan sa pamamagitan ng kanyang kaibigan. Nung mga panahon na ito, hindi naiintindihan ni Ate Melissa kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang boyfriend. Bago dumating ang araw ng pag-alis ni Ate Melissa, nakipagkita sa kanya ang kanyang boyfriend. Tapos, merong nangyari sa kanila. Simula nung may mangyari sa kanila, mas lalo daw naging seloso itong lalaki. At sinasabi pa nito na kung sakaling maghahanap ka doon ng ibang lalaki, paniguradong papapangitin kita para iwanan ka ng magiging bago mo. Siyempre naman itong si Ate Melissa, dahil mahal na mahal niya yung kanyang boyfriend, siya ay nangangako na hindi siya magluloko. Pero lang, kung gagawin ba ng kanyang boyfriend yung kanyang mga banta. Yun ding mga oras na ito, kitang-kita mismo ni Ate Melissa yung kasama ng kanyang boyfriend. Isa itong engkanto na kung titignan mo sa normal ay talagang napakagwapo. Ang wika pa daw ng boyfriend niya, itong engkanto na ito ang magbabantay sa iyo. Lahat ng galaw mo ay i-report niya sa akin. Sa mga oras na ito, medyo nakaramdam ng takot si Ate Melissa. Ganon pa man, pilit siyang pinapakalma ng kanyang boyfriend at nangangako yung boyfriend niya na hindi siya sasaktan ng kaibigan niyang engkanto hanggat wala itong ginagawang masama. Nagkasundo sila nung araw na ito hanggang sa kinabukasan, nagpaalam na si Ate Melissa sa kanyang pamilya at sa kanyang boyfriend. May paiyak-iyak pang nalalaman yung boyfriend niya hanggang sa inaakap siya nito bago siya sumakay ng bus papunta sa Maynila. Nung nasa Maynila na si Ate Melissa, unang araw niya pa lang sa trabaho, medyo nalilitang na ang kanyang isip dahil meron siyang naririnig na bumubulong sa kanyang isip na dapat kada araw gagawa siya ng paraan upang makausap niya ang kanyang boyfriend sa Umiray. Napansin ito ng kanyang amo, kaya minsan napapagalitan di oras si Ate Melissa. Tumagal si Ate Melissa ng 1 buwan doon at doon niya nakilala ang aking Kuya Victor. Ang trabaho ni Kuya Victor nung mga oras na ito, isa siyang security guard, habang si Ate Melissa ay naninilbihan bilang kasambahay sa isang mayaman na tao doon sa subdivision.
Nung una silang magkita, gandang-ganda si Kuya ay Ate Melissa. Nung mga panahon na ito, talaga namang maganda si Ate Melissa dahil maamo ang kanyang muka at payat pa ito. Malayong malayo siya sa dati niyang muka ngayon dahil kung makikita mo siya sa personal, talagang nasa itsurang 50 na siya. Nung unang magkita si Ate Melissa at si Kuya Victor, ganito yung mga naging usapan nila. Op. Saan ka pupunta, miss? Bawal ka lumabas. Ibinilin sa akin ng amo mo na pag wala sila, bawal palabasin yung mga kasambahay nila. Balik. Grabe ka naman, Kuya Guard. Para bibili lang sa labas eh. Kahit na. Hindi nga po pwede, diba? Pilin sa akin yan ni Mr. Del Rosario eh. Kung ako mapagalitan, ipatanggal pa ako rito. Balik na, sige na. Si Kuya Guard naman sige na. Kung gusto mo, ikaw na lang bumili, oh. Ano ba kasi yung bibilin mo? Bibili lang ako doon ng papel. May isusulat lang ako. Papel? Ano yan? Parang love letter, ganon? Uso pa ba yun? Ay nako kuya, napaka-chismoso mo. Sige na. Kung ayaw mo akong palabasin, ikaw na lang ang bumili ng papel at meron lang akong isusulat. Sulat? Papadala mo na sulat yung boyfriend mo, no? Ay nako ate, uso pa ba yun? Ay nako, tong gwardyang ito, talaga namang napaka-chismoso. Siya nga pala, ano bang pangalan mo? At saka, matagal na kitang nakikita rito parang nasa 1 buwan na yata ikaw rito Palabas-labas ka may hindi mo ako pinapansin Ako nga pala si Victor. Victor ang pangalan ko. Okay. Uy, taray ayaw magpakilala. Ano ang pangalan mo, miss? Nagpapakilala lang naman ako sa'yo. Ako nga si Victor from Pangasinan. Ikaw? Sige, ako si Melissa. Melissa? Wow, napakagandang pangalan. Alam mo, yung pangalan na Melissa sa amin talaga namang hinahangaan ng mga kalalakihan. Sabi ko na nga hindi ako nagkakamali. Ikaw, Melissa, halos kaparehas mo yung Melissa sa amin. Crush ko nga yun mabuti na lang. May nakilala akong Melissa rito at halos kahawig mo siya. Kasing ganda mo siya at kasing sexy mo siya. Alam mo, Melissa, nangangarap nga ako ng isang katulad mo Yung tipong makakilala ako ng katulad mo, yung mamahalin ko habang buhay. Sus, Kuya Guard, bola. Sige na, ibili mo na ako. Baka dumating pa yung amo ko mapagalitan pa ako nun. Hindi darating yun, Melissa. Ang sabi kasi sa akin ni Mr. Del Rosario, darating sila mamayang hapon. Basta mahigpit lang nilang pinababantayan yung mga kasambahay nila baka mamaya tumakas ka, magdala ka pa ng milyon-milyon. Ay nako, grabe ka naman palagay mo sa akin magnanakaw. Binibiro lang naman kita, Melissa, my love. Anong my love? Napakabango mo naman, Melissa. Dahil dyan, mas lalo akong nai-inlove sa'yo Nung unang pagkikita nila ay para bang feeling close agad si Kuya Vic kay Ate Melissa. Nang dahil doon, araw-araw na silang magkakwentuhan. Sa tuwing wala ang kanyang amo na si Mr. Del Rosario, pumupunta si Ate Melissa sa guardhouse at binibigyan niya si Kuya Vic ng makakain. Ayos lang naman ito sa kanyang amo, basta ang importante, yung binibili ng amo ay nasusunod. Isang gabi, habang natutulog si Ate Melissa, nakarinig siya ng kakaibang boses na tumatawag sa tapat ng kanyang bintana. Napalingon dito si Ate Melissa at pagkakita niya, nakita niya doon ang kanyang boyfriend na naiwan sa umiray. Gulat na gulat dito si Ate Melissa at ang wika niya rito. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok dito? Hala, napakalayo ng umiray. Paano kang nakarating dito? Ang wika daw ni Ate Melissa. Sumagot naman dito yung boyfriend niya at ang sabi, Melissa, hindi ba sabi ko sa'yo, kahit saan ka magpunta, masusundan kita. At pag sa oras nagloko ka, papapangiting kita.
para wala nang magkagusto sa'yo. Akin ka lang, Melissa. Akin ka lang. Ano ka ba naman? Hindi naman ako nagluloko ah. Anong hindi? Akala mo ba hindi ko alam yung pinaggagawa mo? Nakikipaglandian ka sa security guard na yon? Melissa, umuwi ka na sa Umiray. Umuwi ka na. Kung ayaw mong ako mismo ang kumaladkad sa'yo, palabas dito. Nagulantang si Ate Melissa. Panaginip lang pala. Pero pagtingin niya sa bintana, nakabukas ito at meron siyang naaaninag doon na nakatayo sa likuran. Dahil yung likod ng kanyang kwarto ay mga garden. Agad sinarado ni Ate Melissa yung bintana. Pero bago niya ito maisarado, may pumasok na malamig na hangin sa kanyang kwarto. Magdamag na napakalamig sa kanyang kwarto kahit wala ditong aircon. Kinabukasan, paggising ni Ate Melissa ay agad niyang nabungaran ang kanyang kaibigan na si Kuya Victor. Yes, Commander, magkaibigan na sila nito. Ang bati raw ni Kuya Victor kay Ate Melissa. Magandang umaga sa magandang binibini na aking nakikita. Sana naman ay maganda ang iyong paggising. Alam ko namang ako ang panaginip mo, hindi ba? Ay naku, Victor. Tuwing umaga pagmumukha mo na lang yung nakikita ko. Hindi ko na naaabutan yung amo ko. At saka baka pwede, Victor, tigilan mo na ako. Taken na ako, ano ka ba? Meron akong boyfriend sa Umiray. Boyfriend lang naman pala eh. Hindi po naman kayo kasal, hindi ba? Pwede pa kitang agawin doon, Melissa, my love. Ewan ko sa'yo, Victor. Ay, nako, diyan ka na nga. Oo. Saan ka pupunta? Bibili nga lang ako ng papel. Bakit? Wala na ba yung papel na binili mo dati? Wala na, ubos na. Uy! Natanggap na ba ng boyfriend mo sa Umiray yung sulat mo na miss na kita, uuwi na ako? Hay nako, Victor, ang lakas mo talaga mang bully. Uulitin ko sa iyo ah. Pumunta ako dito sa Maynila para magtrabaho, hindi para mag-boyfriend. Bakit? Sinabi ko bang liligawan kita? Masama bang magkakaras na sa isang kasambahay na napakaganda? Sige na nga, Melissa. Mukhang nabubuisit ka na sa akin. Mamaya dalan mo ako na makakain. Lumipas ang isang buwan. Itong amo ni Ate Melissa na si Mr. Del Rosario pumunta sa guardhouse at kinausap si Kuya Victor. Ang sabi daw ng kanyang amo, kukunin si Kuya Victor bilang isang security guard at doon na siya mismo magbabantay sa harapan ng bahay ni Mr. Del Rosario. Sa madaling sabi, pinagre-resign ni Mr. Del Rosario si Kuya doon sa kanyang agency para maging private na security na si Kuya at doon mismo magbabantay sa gate ng bahay ni Mr. Del Rosario. Nang dahil doon, napangiti si Kuya at agad siyang nagpaalam sa kanyang security agency upang doon na siya magbantay sa bahay ni Mr. Del Rosario. Tuwang-tuwa si Kuya dahil mapapalapit na siya kay Ate Melissa. Yun ding araw na ito, nagpaalam si Kuya Victor at kinabukasan doon na siya dumuti. Ang duty ni Kuya, araw lang. Sa gabi, meron siyang kapalitan. Kinuha daw kasi siya ni Mr. Del Rosario dahil meron itong banta sa buhay. Sa mga nagtatanong po kung ano si Mr. Del Rosario, siya po ay businessman sa Maynila. Nang dahil doon, merong mga taong nagbabanta sa kanyang buhay dahil nga sobrang yaman nito at talaga namang pag-iintrisan ng mga halang ang bituka. Sa unang araw ng pag-duty ni Kuya Vic sa bahay ni Mr. Del Rosario, nabungaran siyang makita magang-maga ni Ate Melissa. Good morning, magandang bini-bini. Oh, Victor, anong ginagawa mo rito? Saka, di ba doon ka dapat sa gate? Sa gate ng subdivision? Bakit nandito ka sa gate ng bahay ng amo ko?
Alam mo talaga, Melissa, ang ibig sabihin nito, pinaglalapit ang tadhana nating dalawa. Kita mo, imbis na doon na ako naka-duty sa gate, naririto ako ngayon sa harapan ng bahay ng ating mahal na amo. Sinisigurado ko sa inyo, Melissa, na bibigyan ko kayo ng napakahigpit na security para hindi tayo mapasok ng mga masasamang loob. O, ayaw mo ba yun? Hindi ka na mahihirapan pumunta doon sa guardhouse. Dito ka na lang pupunta sa harapan ng bahay nyo at dito mo ko bibigyan ng masarap na makakain. At kung hindi ako nagkakamali, Melissa, ikaw ang nagluto niyan, hindi ba? Napakasarap ng sinigang na bangus. Ay, mamaya bigyan mo ako ng ulam Gusto ko yung ikaw nagluto. Pag yung kasama mong matanda nagluto, hindi ko kakainin yan. Ay, sus naman talaga. Napaka-choosy. Ay, diyan ka na nga. Magluluto na ako. Pagkatapos nilang mag-usap ay lumabas si Mr. Del Rosario at kinausap si Kuya. Ang wika daw sa kanya ni Mr. Del Rosario. Victor, kamusta? Okay ka lang ba rito? Sir? Ayos lang po ako, sir. Mainam pong ganun. Alam mo, Victor, kaya kita kinuha dahil may nagbabanta sa buhay ko. I-issuehan kita ng baril, ha? Kung sakaling anuman ang mangyari, gamitin mo ito. Akong bahala sa'yo. Siya nga pala, hindi ba meron ka namang training dati? Meron po, sir, meron. Good. Sige, kunin mo itong 45. Pag nakakita ka dyan ng kahina-hinala, itawag mo agad sa akin at ako ang bahalang tatawag sa pulis. Sige po, sir. Siya nga pala, Victor. Nakita ko kanina yung biruan nyo ng kasambahay ko. Opo, sir. Kasi nakilala ko po si Melissa nung mga 1 buwan na siya rito. Pero ayos naman po yung kasambahay niya, sir. Walang problema. Mabait siya. Mainam kung ganon. Mas may tiwala ako sa iyo kaysa sa kanila. Tandaan mo, Victor, habang naririto ako sa aking bahay at ang aking pamilya, sagutin mo kami. Basta kung ano ang mangyari, huwag kang matakot. Barilin mo yung mga aaligid dyan, ha? Sige po, sir. Sige po. Inisyuhan ng baril si Kuya ng kanyang amo na si Mr. Del Rosario. Ang sabi pa nito, huwag siyang matatakot na pumatay dahil pinoprotektahan lang daw nito ang buhay ng kanyang amo. Ano man daw ang mangyari, hindi siya pababayaan ng kanyang mahal na amo. Bago mag-out si Kuya nung hapon, itinuro sa kanya ni Ate Melissa ang kanyang tutulugan. Naggayak din kasi si Mr. Del Rosario ng mahihigan ni Kuya upang hindi na siya pauwi-uwi sa kanilang bahay. Medyo may kalayuan din kasi yung tinutuluyan ni Kuya doon sa kanyang pinapasukan. Mas okay daw kasi yun dahil habang naroroon si Kuya, kahit sabing out duty siya, magsisilbing security pa rin siya ni Mr. Del Rosario sa kanyang bahay. O Victor, dito ka matutulog, double deck yan ha. Diyan ka sa taas at yung kapalitan mo dito sa baba. Alis na ako at magluluto pa ako. O teka, sandali lang, Melissa, my love. Ano ba, Victor, bitawan mo nga ako. Huwag ka nang pumalag, alam ko namang gusto mo rin ako, hindi ba? Victor, ano ka ba, may boyfriend ako. Tigilan mo nga yan, masyado kang Bakit, Melissa? Hindi mo ba ako gusto? Ang tagal ko na nagpaparamdam sa iyo Hanggang ngayon ba dideadmahin mo pa rin ako? Victor, hindi pwedeng maging tayo kasi nga may boyfriend ako. Boyfriend lang naman pala Boyfriend lang yun, Melissa. Pwede pa kitang maagaw dun. Saka, yung boyfriend mo nga dun hindi mo alam kung anong pinaggagawa. Baka mamaya may kalandian din dun yun. O ano? Nung sinabi ito ni Kuya Victor kay Ate Melissa, natahimik siya. Tapos para ba siyang napaisip. Pinayagan nang umalis ni Kuya Victor si Ate Melissa at bumalik na ito sa bahay ng kanyang amo. Kinagabihan uli, bago matulog si Ate Melissa, nakita niya si Kuya Victor na nakasilip doon sa bintana. Melissa, my love, labas ka muna, kwentuhan muna tayo. Aga-aga pa matutulog ka na ba? Victor, medyo masama kasi yung pakiramdam ko Sige na, bukas na lang tayo magkwentuhan.
Melissa, my love, sige na, pagbigyan mo ko. Pinagpaalam na kita sa amo natin, tara, kwentuhan tayo. Nang dahil sa makulit si Kuya Victor, pinagbigyan na ito ni Ate Melissa. Pumunta sila doon sa garden kung saan merong nakatayo doon na napakagandang upuan. Dito kasi madalas nagde-date si Mr. Del Rosario at ang kanyang asawa. Yun ding gabi na ito, personal nang niligawan ni Kuya Vic si Ate Melissa. Pero habang nagkukwentuhan sila, medyo nakikiliti si Kuya Vic dahil nararamdaman niya na merong kamay ang humahawak sa kanyang bewang. Ang wika pa ni Kuya Vic kay Ate Melissa, "Uy, ano ka ba naman, Melissa? Nakikiliti ako, wag dyan, ano ka ba? Uy, ano bang sinasabi mo, Victor? Inaano ka ba? Ha? Di ba humahawak ka kanina sa ano ko? Sa tagliran ko?" "Ay, hindi ah. Kita mong layo-layo ko sa iyo eh." Medyo creepy ang nangyari nung gabing ito dahil pakiramdam talaga ni Kuya Victor merong humahawak sa kanyang tagiliran hanggang sa kanyang balikat. At hindi lang yun, pati sa ulo niya, nararamdaman niya na merong humahawak dito. Pero alam niya na rin na hindi si Ate Melissa yung humahawak sa kanya. Dahil lumipat si Ate Melissa ng upuan. Tapos nun, magkaharap na silang dalawa. Habang nararamdaman ni Kuya Vic na merong kakaiba na humahawak sa kanya, ito namang si Ate Melissa nakatingin palagi sa itaas ni Kuya Victor. Animoy meron siyang nakikita doon dahil medyo nang lalaki ang mata ni Ate Melissa. Banggit pa ni Kuya Victor, "Melissa, ano mong titignan mo dyan? Saka?" Paglilingunin ni Kuya yung kanyang itaas, wala naman siyang nakikita. Pero pagbalik ng mukha niya kay Ate Melissa, ayun na naman si Ate Melissa ay nakatingin sa taas ni Kuya Victor. Bali ang nangyari nung gabing ito, hindi sila nakapag-usap ng maayos. Animoy merong nakikialam sa kanilang usapan at hinahadlangan yung mga dapat nilang pag-usapan. Nang dahil doon, nagpasya sila na matulog na. Paghiga at paghiga pa lang ni Kuya Victor sa kanyang higaan, nakaramdam siya na parabang merong tao sa kanyang ulunan. Napabalik si Kuya Victor nung mga oras na ito at ang wika niya, "Sino bang nandyan? Paring Bebot, ikaw ba yan? Huwag mo naman ako tatakot, pare." Lumabas si Kuya Victor ng higaan at pinuntahan niya yung kapalitan niya na si Kuya Bebot. Ang wika ni Kuya doon kay Kuya Bebot, "Pare, andun ka ba kanina? Huwag kang ganun pare, natutulog ni tao eh. Tinatakot mo ko eh." Ang sagot naman daw sa kanya ni Kuya Bebot, "Ano ka ba naman pare? Nagbabantay ako dito. Seryoso yung trabaho natin. Bakit naman kita guguluhin? Bakit naman kita tatakutin? Saka, wala akong pakialam sa pagtulog mo pare. Bumalik ka na nga doon." "Hindi pare eh. Naramdaman ko talaga kanina. May tao doon sa likuran ko eh." "Ay nako pare. Pag ako ang natutulog, wala akong nararamdaman doon, okay? Bumalik ka na doon. Maaga mo akong palitan bukas ha. Uuwi ako doon sa girlfriend ko." Binaliwala na lang ni Kuya Victor yung mga nararamdaman niya hanggang sa nakatulog na siya. Pero sa kanyang pagtulog, nakapanaginip siya ng napakasama. Unang beses pa lang ito nangyari kay Kuya Victor. Naroroon daw siya sa isang gubat at nakikita niya doon si Melissa. Ito namang si Melissa, merong kasamang isang napakagwapong lalaki hanggang sa kitang-kita ni Kuya Victor. Yung gwapong lalaking ito ay tumingin sa kanya. Tapos nun, nagbago ang itsura nito. Kung una, napakagwapo ng itsura ng lalaking ito hanggang sa nagbago yung kanyang mukha. Naging kulubot ito at tinubuan ng dalawang maliit na sungay sa magkabilang tagiliran ng ulo niya. At hindi lang yun, umalis si Ate Melissa sa kanyang panaginip hanggang sa yung lalaking naging demonyo
lumapit ito kay Kuya Victor. Ang wika daw nun kay Kuya Victor, ikaw ang taong mapangahas na nang aagaw sa minamahal ng aking kaibigan. Tigilan mo ang babaeng ito. Kung hindi, papatayin kita! Biglang napamulat si Kuya Victor sa kanyang pagkakatulog at ang kanyang kinagulat nung pagdilat ng kanyang mata ay nakita niya mismo sa tabi ng kanyang muka yung itsura ng demonyo na talaga namang tumatawa pa habang nakatingin sa kanya. Gulat na gulat si Kuya Victor nung mga oras na ito. Hindi siya makagalaw dahil nakikita niya pa rin yung demonyo na yung mukha nito ay nakatapat mismo sa kanyang mukha. Halos isang dangkal na lang daw ang pagitan nila habang ito ay tumatawa ng napakalakas. Napapikit na lang si Kuya Victor nung mga oras na ito. Sinabayan niya ng pagdarasal. Pero habang nagdarasal si Kuya Victor, sinasabayan daw ito ng pagdadasal din ng demonyo hanggang sa tumawa daw ito ng tumawa ng napakalakas. Nawala lang daw yun nung marinig niyang may bumukas sa pinto at nakita niya doon ang kanyang kaibigan na katrabaho niya. Ang wika daw sa kanya nun, Pare! Anong nangyayari sa'yo, pare? Ang lakas ng sigaw mo. Rinig na rinig kita ron sa gate. Pare, binabangungot ako, pare. Pare, huwag ka na kayang matulog. Doon ka na lang. Samahan mo lang ako doon. Alam mo kasi, pare, nung natulog ako dito nung unang araw natin, medyo nakaramdam din ako ng di maganda. Hindi ko alam kung ano. Akala ko ba, pare, wala kang nararamdaman dito? Hindi, pare, meron. Ayaw ko lang sabihin sa'yo, baka matakot ki. Mainam na yung ikaw na ang nakasaksi, pare. Pagtapos nilang mag-usap, sumama si Kuya Victor doon sa may gate kung saan sila nagbabantay. Naupo lang si Kuya Victor at agad siyang nakatulog. Pero kahit naroroon na si Kuya Victor, hindi pa rin siya nakaligtas sa panaginip niyang demonyo kanina. Sa kanyang panaginip, nakita niya na meron daw isang lalaki na papalapit sa kanya habang siya ay nakasandal sa guardhouse. Paglapit daw nito sa kanya ay yung kanang kamay nun itinaas at nang dahil doon, nakaramdam si Kuya sa kanyang leeg na para ba siyang sinasakal. Puro ungol lang ang ginagawa ni Kuya nung mga oras na ito hanggang sa nakalapit daw yun sa kanya at inilapit muli yung mukha nun sa mukha ni Kuya Victor. Gulat na gulat si Kuya dahil binabanggit daw nun na papatayin kita pag hindi mo iniwanan si Melissa. Yun daw yung mga naririnig niya nung mga oras na ito. Napapikit muli si Kuya Victor at nagdarasal na sana merong taong tutulong sa kanya upang hindi siya matuluyan sa kanyang bangungot. Alam na kasi ni Kuya Victor nung mga oras na ito, siya ay natutulog at hindi totoo ang kanyang mga nakikita. Hanggang sa nakarinig siya na kumalabog yung gate. Dito siya nagising at nakita niya na yung kanyang amo ay lalabas na. Kinausap daw siya ng amo niya. Ang wika daw ng amo niya, bakit diyan natutulog si Victor? Sinagot naman ito ni Bebot. Sinabi ni Bebot na ayaw matulog ni Victor sa kanilang tulugan dahil binabangungot daw ito doon. Takang-taka naman si Mr. Del Rosario. Paano siyang babangungutin doon? Bagong gawa lang daw yung kanilang tulugan at silang dalawa pa lang ang bumasal na tumira doon. Victor! Sir? Bakit diyan ka natutulog? Hindi ba dapat doon ka matulog sa higaan mo? Paano ka makakapagpahinga ng maayos niyan? Sir, pasensya na po. Medyo nanaginip po kasi ako doon ng hindi maganda. Ganun ba, Victor? Sige, bukas na bukas, magpapatawag ako ng pare
pabibindisyonan natin yung tinutulugan nyo. Baka nga nanaginip ka ng hindi maganda ron. Pasensya ka na, Victor. Ako na ang humihingi ng pasensya, pero huwag kang aalis ha. Huwag kang magre-resign dito. Kailangan kita ha. Sige po, sir. Kinabukasan, pag-duty ni Kuya Vic, naroroon na yung pari na magbibindisyon sa kanilang tulugan. Inassist naman ito ni Kuya. Sinamahan niya hanggang doon sa kaloob-looban ng kanilang tinutulugan. Nung mga oras na ito ay wala si Bebot. Umuwi daw ito sa kanyang jowa, kaya si Kuya at si Ate Melissa lang ang naroroon sa kayong pare. Habang binibindisyonan daw ng pare yung kanilang hinihigan, nakita ni Kuya Victor na yung pare ay biglang nagbago ang itsura. Naging isa itong demonyo habang tumatawa. Pinagmamasdan lang ni Kuya Victor yung itsura ng pare, hanggang sa hinagisan daw siya nito ng tubig na ginagamit pang bendisyon nung pare. Nung mabasa si Kuya nun, napatakbo raw si Kuya sa labas. Agad naman siyang sinundan ni Ate Melissa at tinatanong kung ano ba ang nangyayari kay Kuya Vic. Victor, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka tumakbo? Melissa, wala. Okay lang ako. Sige na, bumalik ka na doon at samahan mo lang yung pare. Hindi nagtagal, lumabas na yung pare at sinabi nito kay Mr. Del Rosario na tapos ng bindisyonan at dasalan yung higaan nila Kuya Vic. Pag-alis nung pare, bumalik na sa duty si Ate Melissa. Bumalik na rin sa duty si Kuya Victor. Nung tanghali, medyo inaantok itong si Kuya. Nang dahil doon, sumandal siya sa kanilang guardhouse. Medyo nakatulog na naman siya. Sa pagkakataon na ito, si Ate Melissa na ang gumising sa kanya. Wika daw ni Ate Melissa, meron daw itong nakita na isang malaking tao na andoon sa tabi ni Kuya Victor. Akala naman ni Ate Melissa nung mga oras na yun, gising si Kuya at kinakausap niya yung malaking tao. Kinagabihan, pagtulog muli ni Kuya Victor, nilapitan siya doon ni Ate Melissa. Ang wika daw sa kanya ni Ate Melissa, "Victor, alam ko yung nangyayari sa'yo. Mas mainam siguro kung ako na lang ang aalis dito. Kawawa ka lang, baka kung mapano ka pa." "Melissa, bakit? Bakit mo ko iiwasan? May nagawa ba akong masama sa'yo?" "Victor, alam ko yung nangyayari sa'yo. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, meron akong boyfriend sa Umiray." Ano naman, Melissa? Anong kinalaman niya rito?" "Victor, alam ko mahirap paniwalaan pero yung boyfriend ko doon, meron siyang kaibigan na nagbabantay sa akin. Kaya Victor, itigil na natin to." "Melissa, walang namamagitan sa atin. Oo, alam ko sa sarili ko na gusto kita. At alam ko din, Melissa, na meron kang boyfriend, pero hindi naman kita nililigawan Magkaibigan lang tayo, Melissa. Ano ka ba? Huwag kang lumayo sa akin pakiusap, Melissa. Mahal kita pero hanggang ganun lang yon. Hindi kita aagawin doon sa boyfriend mo, parang awa mo na, please, Melissa." Nagmamakaawa si Kuya Victor kay Ate Melissa na wag siyang umalis sa kanilang amo. Pag sa oras kasi mapalayo si Ate Melissa kay Kuya Victor, para bang mawawalan na ito ng gana sa pagtatrabaho. Alam kasi ni Kuya Victor sa kanyang isip na si Ate Melissa na ang isa sa bumubuo ng kanyang araw. Ganun pa man, nagpumilit si Ate Melissa na magpaalam sa kanilang amo. Pero hindi siya pinayagan ni Mr. Del Rosario. Kaya ang nangyari, tuloy pa rin sa pagtatrabaho doon si Ate Melissa at si Kuya Victor. Hanggang sa, heto na nga, mas lalo pang lumala ang pangyayari. Isang gabi, habang naka-out duty si Kuya, masaya siyang nagbabasa ng pocketbook. Nung mga panahon kasi na ito, Commander, wala pang cellphone. Ang uso lang na mga binabasa noon, pocketbook at saka yung mga dyaryo. Medyo nakabasa si Kuya ng nakakatakot, pero
itinuloy niya ang kanyang binabasa hanggang sa nakatulugan niya na ito. Nung makatulog si kuya bandang 3:00 ng madaling araw, nagising siya dahil meron daw sumasakal sa kanya. Pagmulat ni kuya, kitang-kita niya, hindi demonyo ang sumasakal sa kanya kung hindi isang lalaki na galit sa kanya. Ang wika daw nito sa kanya, "Papatayin kita! Masyado kang mang-aagaw. Hindi ba sinabi sa iyo ni Melissa na meron siyang boyfriend sa Umiray? At ako yun, papatayin kita, Victor!" Ang wika daw nun. Nang dahil naman sa takot ni kuya, halos hindi na siya makagalaw at mawawalan na ito ng hininga. Nung mga oras na ito ay hindi na yon panaginip dahil alam niya sa sarili niya, nagising siya nung mga oras na ito. Bago siya mawalan ng hininga, nagamit pa ni kuya yung kanyang lakas. Naitulak pa ni kuya sa CR yung lalaking sumasakal sa kanya. Pagbangon ni kuya, pinuntahan niya ito sa CR pero gulat na gulat siya. Wala na yung lalaki doon. Takang-taka siya kung tao ba talaga yung sumasakal sa kanya o isang espiritu o kaya demonyo. Nang dahil doon, kinabukasan ay nagpaalam si kuya kay Mr. Del Rosario na uuwi muna siya at si Bebot muna ang magbabantay sa loob ng 24 oras. Uuwi daw muna si kuya upang sumangguni kay Tari kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Pinayagan naman siya ni Mr. Del Rosario at pag-uwi ni kuya, agad siyang pumunta kay Tari. Hindi dumiretso si kuya sa bahay namin. Wala kaming kaalam-alam na si kuya ay umuwi pala sa probinsya namin sa Pangasinan. Ang bungad na tanong ni kuya kay Tari, "Tari, umuwi po ako para itanong po sa inyo kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi na po kasi normal to eh." Ang sagot naman ni Tari, "O Victor, andyan ka pala. Halika, pumasok ka." "Tari, please, bigyan niyo po ako ng proteksyon oh. Gabi-gabi na lang po kasi ako binabangungot at saka hindi yata bangungot yung nangyayari sa akin, Tari." "Ayos lang yun, Victor. Halika, akong bahala sa iyo." Hinawakan daw ni Tari yung ulo ni kuya at saka ito pumikit. Pagdilat daw ni Tari ang wika niya kay kuya, "Victor, tigilan mo na yung babaeng iniibig mo. Delikado ka dun dahil meron yung naiwan na kasintahan sa kanilang probinsya. At hindi lang yun, Victor. Yung boyfriend nito ay merong alagang engkanto. At saka, hindi lang yun, nakikisaw-saw yung mga demonyo. Victor, ako ang nakikiusap sa iyo. Iwanan mo na yung babaeng yun." "Tari, mahal ko siya, Tari eh. Kahit hindi ko siya girlfriend, mahal ko siya." "Victor, makinig ka sa akin, ha? Makinig ka. Mapapahama ka lang pag hindi mo iniwan yung babaeng yun. Pakiusap, Victor. Bilang ninong mo. Sige na, ako na lang ang sundin mo. Iligtas mo ang buhay mo, Victor. Pero kung hindi kita mapipigilan, Victor, sa kagustuhan mo, sige. Bibigyan kita ng proteksyon. Eto, Victor, kunin mo to. Isabit mo to sa iyo. San Benito yan. Bawal yan hawakan ng iba. Bawal mo dalhin sa CR at bawal mong dalhin sa burol, ha? Bawal yan mahulog sa lupa. At itong kopya dito, lagi mo yan babasahin tuwing umaga, ha? Tandaan mo, Victor, tuwing umaga bandang 6:00. Tapos sa hapon, ganun din. Nakapaloob dyan yung mga dasal na angkop para pagkain ng San Benito. Nang dahil dyan, Victor, mapoprotektahan ka dyan kung sino mang demonyo ang gumagalaw sa'yo, ha? Maraming salamat po, Ninong, Tari. Kailangan ko na pong umuwi eh. Uwi ka ba sa inyo? Hindi po, babalik po ako na Maynila. May duty pa ho ako eh. Magpapanggabi na po ako. Sige, Victor. Mag-iingat ka ah. Kung ano man ang mangyari, umuwi ka agad dito. Sige po. Pagbalik ni Kuya Victor sa Maynila, jumuti siya agad.
Sobrang lakas na ng kalooban ni Kuya Victor nung mga oras na ito dahil meron na siyang proteksyon at pakiramdam niya para bang merong isang napakalaking tao ang nasa likuran niya na handang pumotekta sa kanya sa lahat ng oras. Nung mga oras na ito ay lumabas din agad si Ate Melissa at tinanong si Kuya Victor kung saan ba siya nanggaling. "Victor, saan ka ba nagpunta kanina? Nagdala ako ng pagkain dun sa higaan mo, wala ka dun eh." "Melissa, umuwi muna ako sa amin. Ikinonsulta ko lang kay Ninong Tari kung ano bang nangyayari sa akin." "Ay nako Victor, sabi ko sa'yo tigilan na natin to eh." "Melissa, wala tayong ginagawang masama. Ha? Magkaibigan lang naman tayo eh. At saka, ano bang gustong palabasin ng boyfriend mo na yun ha?" "Hindi ko nga alam Victor eh. Masyado siyang siloso." "Alam mo, sabi sa akin ni Tari, yung kaibigan niya ay engkanto. At hindi lang yun. Nakikisaw-saw daw dito yung demonyo. Ay la Diyos ko, ano ba tong nangyayari sa atin?" "Yun na nga Victor eh. Kaya nga gusto ko sana magpaalam na ako dito sa amo ko at uuwi na ako dun sa probinsya namin." "Hindi Melissa, wag. Wag kang aalis. Lalabanan natin yan at kung maaari sana Melissa, iwanan mo na yun. Tanggap kita Melissa. Lalabanan natin yan. Meron akong ninong na handang magprotekta sa atin. Eto nga oh, binigyan niya ako ng San Benito." "Ay ano yan? Patingin." "O hindi pwede. Hindi pwede Melissa." "Bakit?" "Hindi nga pwede. Sabi ni Ninong Ray, bawal daw to hawakan ng kung sino." "Ah, ganun ba?" "Oo." Lumipas ang isang buwan. Sa loob ng isang buwan na yon, hindi na muling nakita ni Kuya Victor yung mga nagpapakita at nagpaparamdam sa kanya. Pero itong si Ate Melissa, ang kwento niya ay tuloy-tuloy pa rin daw yung panggugulo sa kanya ng kanyang boyfriend sa pamamagitan ng kaibigan nitong engkanto. Pero pagkasama naman ni Ate Melissa si Kuya Vic, wala naman daw nagiging problema. Nang dahil dun, sa isang buwan na hindi na nakikita ni Kuya Victor yung gumagambala sa kanya, dito na merong nangyari sa kanila ni Ate Melissa. At sa pagkakataon na ito, nabuntis na ni Kuya Victor si Ate Melissa at doon na rin nagsimula ang kanilang pagmamahalan. Commander JH, ito po yung mga nangyari nung bago-bago pa lamang sila ni Ate Melissa. Ang susunod na kwento kung paano na ginamot ni Tari si Ate Melissa. Fast forward po agad tayo. So Melissa, yun bang nangyari? Magaling. Huwag ka mag-alala Melissa. Kagaya ng ipinangako ko sa iyo dati, nagagamutin kita habang naririto ka sa aming probinsya. Ang wika ni Tari kay Ate Melissa. Nung marinig naman ng tatay ni Ate Melissa yung mga kwento niya, bigla itong nagalit dahil napakawalang hiya daw pala ni Lester. Lester daw pala ang pangalan ng kanyang boyfriend sa Umiray. Ang wika tuloy ng tatay ni Ate Melissa. "Ah, ganun ba? Buisit na batang yon. Wala kaming kaalam-alam. Ginaganyan na pala niya yung anak ko. Pag nauwi ako ng Umiray, makakatikim sa akin yung batang yon." "Tay, wag na po, hayaan nyo na. Kasal naman na kami ni Victor eh." "Kahit na anak, hindi pwede sa akin yun. Aba, itinuturing ko siyang anak eh. Pag pupunta siya sa bahay, akala mo kung sino siyang senyorito. Pinaghahainan ko siya ng makakain tapos ganun ang ginagawa niya sa'yo. Buisit na bata yun, makakatikim sa akin yun." Mawalang galang na po. Kung ako po sa inyo, hayaan nyo na kasi may kaibigan na engkanto yun eh, baka humapano pa kayo. Ang wika ni Taray sa tatay ni Ate Melissa. Ganun pa man, simulan na ni Tari yung panggagamot niya kay Ate Melissa. "Melissa, halika lumapit ka sa akin. Maupo ka rito. Akin na ang kanang kamay mo." Ito po. Ibinigay ni Ate Melissa yung kanang kamay niya kay Taray. Nung hawakan ito ni Taray ay bigla siyang pumikit. Sa muling pagdilat ni Taray,
Luminga-linga siya sa paligid at ang wika niya, "Naririto ang engkanto. Alam ng engkanto na gagamutin kita ngayon, Melissa. Sige, tatanggalin ko ang diwa mo. Siya nga pala pare, Gino, Victor, kuya, aalis din ako. Sabay kami ni Melissa na aalis sa aming katawan. Isasama ko sa Melissa kung saan man ang bahay ng mga engkanto na ito. Akong bahala sa mga yan, kakausapin ko sila ng maayos. At kung hindi man kami magkasundo, ayos lang. Kung tatangkain nila na ikulong kami sa kanilang kaharian, hindi ako papayag dyan. Kasama ko ang gabay kong diwata sa pagpunta sa mundo ng mga engkantong ito." Yun ding mga oras na ito, nung tanggalan ng diwa ni Tari si Ate Melissa, meron siyang inusal na 5 sunod-sunod na salita na hindi namin naiintindihan. Tapos nun, bigla na rin bumagsak si Tari sa kanyang kinauupuan. Habang nakabagsak ang kanilang mga katawan na animoy wala ng buhay, pinagmamasdan ko lang ang kanilang mga itsura. Pawis na pawis sila parehas hanggang si Tari humihinga ito ng napakalalim. Lumipas ang 3 oras saka bumalik yung katawan ni Tari at ni Ate Melissa. Sa pagkakataon na ito ay nagkwento si Ate Melissa at si Tari. Ang sabi ni Tari, "Nakarating kami ni Melissa sa mundo ng mga engkanto na yun. Kinausap ko yung engkanto, mabait naman eh. Kaya pala naging ganito yung itsura ni Melissa. Nilagyan niya ito ng sumpa at utos yun ng kaibigan niyang si Lester. Lester ang pangalan nung kwan mo, hindi ba, Melissa?" "Opo, Ninong." "Oh, kita mo, walang hiya pala yung taong yun. Huwag ka mag-alala dahil sa nag-usap na kami noong engkanto na ito. Nangako siya sa akin na ibabalik niya yung itsura mo sa dati, pero merong kondisyon at kailangan magawa natin ito ng maayos dahil malala na pala yung ginawa niya sa'yo. Ang tagal na rin niya na, di ba?" Naitanong namin kay Taray kung ano ba yung kondisyon na ito. Humihiling daw yung engkanto na sila ay alayan ng buhay na manok. At hindi lang yon, kailangan din nilang mag-alay ng isa pang puting manok. Isang buhay na manok na kahit ano ang kulay at isa pang buhay na manok na kulay puti. At hindi lang yon, kailangan daw itong si Lester ay puntahan ng personal ni Tari upang kausapin at tanggalin ang kanyang kakayahan. Yes, Commander, meron siyang kakayahan. Meron siyang bertud na nagmula sa gabay ng kadiliman. Naalala tuloy ng tatay ni Ate Melissa na yung lola ni Lester ay dati nga palang mangkukulam. Nang dahil doon, napagtagni-tagni tuloy ng nanay at tatay ni Ate Melissa na totoo nga palang merong kakayahan itong si Lester. Inakala kasi nila noon na hindi napamanahan itong si Lester, pero ito pala yung ginagamit niya upang si Ate Melissa ay maging isang pangit na babae. Nang dahil sa merong bertud si Lester na nagmula sa kadiliman, ito raw ang ginagamit nito upang mautusan yung mga engkanto na puntahan si Ate Melissa kahit siya ay naroroon. Kayang-kaya raw utusan ni Lester yung mga engkanto kahit anong oras. Ang hindi lang maintindihan ni Tari, bakit sila sumusunod sa utos ni Lester. Sa bagay, meron nga naman itong bertud, at yun na lang ang hindi naiintindihan ni Tari kung paano niya napapasunod yung mga engkanto. Ganun pa man, ang ginawa ni Tari yun ding mga araw na yun. Pinuntahan namin si Lester doon sa Umiray, pero wala doon si Lester. Ayon sa mga kapitbahay, 1 linggo na raw itong wala doon dahil mula nung kinasal itong si Ate Melissa kay Kuya Vic, umalis na raw ito at hindi na raw nagpakita kahit kailan. Napaisip tuloy si Tari kung paano niya ito tatanggalan ng kakayahan nang dahil sa hindi nga ito nagpapakita. Hindi niya na rin ngayon malaman kung ano ba ang dapat gawin. Pero lumipas ang 1 linggo
na naginip daw si Taray. Naroroon siyang muli sa mundo ng mga engkanto. Ang sabi daw sa kanya ng mga nakatira doon, matatanggal ang sumpa sa muka ni Ate Melissa sa isang kondisyon. Kung si Taray daw ba ay ibibigay niya ang kalahati ng kanyang buhay, mawawala daw yung sumpa ng mga engkanto kay Ate Melissa. Ganun pa man, nang dahil si Taray ay mautak, pumayag ito at sinabi ng mga engkanto kung ano ba yung nararapat gawin upang maibalik sa dati yung katauhan ni Ate Melissa. Sinabi raw ng mga engkanto na kailangan niyang kumuha ng langis na mula sa kanilang mundo. At ganon nga ang ginawa ni Taray. Kumuha siya ng langis na mula sa kanilang mundo. Makukuha lang daw ito doon sa mismong prinsesa ng mga engkanto. Maswerte naman si Taray at binigyan siya ng langis. Napaniwala naman niya yung prinsesa na yung kalahati ng buhay ni Taray ay ibibigay niya at handa siyang ibigay dito ang kanyang kaluluwa kung sakaling dumating yung panahon na kukunin na siya ng ama. Nung pagmulat ni Taray, napatingin siya sa kanyang tabi. Sa kanyang tabi ay merong isang maliit na mesa kung saan nakababa ang kanyang sigarilyo. Nakita niyo doon merong isang maliit na bote at sa loob noon para bang may mga nagliliparan na maliliit na liwanag. Agad kinuha ni Taray yung bote na ito. Alam niya kasi na hindi basta panaginip yung kanyang narating kanina. Kahit gabi pa, madilim pa nun, pumunta si Taray sa bahay at agad ipinainom kay Ate Melissa yung langis sa loob ng bote. Habang lumilipas yung araw, nakikita namin si Ate Melissa na nagbabago na ang itsura nito. Magmula sa pagiging maitim na babae, naging isa na itong morena at yung mukha niyang kulukulubot na animoy nasa 50 na ang edad nito. Umunat na rin at yung mata niya napakaganda. Nang dahil doon, naintindihan na namin yung nangyari kay kuya. Kaya pala patay na patay ito kay Ate Melissa dahil talagang napakaganda pala ni Ate Melissa noong araw. Kung nung una, masyado naming hinuhusgahan si Ate Melissa pero ngayon, nagsisisi na kami. Hindi namin masisisi si Kuya Vic kung bakit ba mahal na mahal niya si Ate Melissa dahil talaga namang hinangaan si Ate Melissa ng mga tao sa amin. Akala pa nga nung iba, hindi si Ate Melissa yung kasama namin sa bahay. Akala nila ay panibagong asawa ni Kuya Vic pero hindi pala. Simula nung araw na yon ay naging okay na si Ate Melissa at magpahanggang sa ngayon, si Taray ay hindi pa rin naman kinukuha ng ama. Sinabi pa ni Taray na baliwala yung pangako niya sa mga engkanto dahil hanggang ngayon, buhay na buhay pa si Taray at hanggang ngayon ay gumagamot pa. Si Taray ay kilalang manggagamot po dito sa amin sa Pangasinan. Dinadayo siya ng mga tao, ultimong yung mga mayayaman sa ibang probinsya. Nung minsan, meron siyang naging pasyente, anak ito ng gobernor sa ibang probinsya. Nang dahil sa tuwa ng gobernor kay Taray ay binibigyan siya nito ng malaking bahay. Pero ang tanging naging sagot lang ni Taray, hindi gagaling ang anak niya kung bibigyan siya ng pera. Mamili daw ang gobernor, babalik yung sakit ng anak niya o tatanggapin ni Taray yung inaalok niya. Nang dahil sa ayaw bumalik nung gobernor yung sakit ng kanyang anak, hindi niya na pinilit kay Taray yung ibinibigay niyang pera. Hanggang dito lang po, Commander JH, ang kwento ko sa iyo. Maraming salamat po sa mga nababasa kong comment na inaabangan yung kwento. Maraming salamat po, Commander JH, at more power sa iyong channel. Napakagaling ng kwento na ito. Isipin nyo, si Taray, binigyan siya ng langis ng reyna ng mga engkanto at pinangako niya
na yung kalahati ng buhay niya ay ibibigay niya rito. Pero magpasa hanggang sa ngayon daw ay buhay na buhay pa si Tari. Dito po ako naniniwala na talagang sobrang lakas ng dedikasyon nitong si Tari at hindi siya pinababayaan ng gabay niyang diwata. Sa mga makakarinig po ng kwento na ito, baka naman po pwede nyo akong bigyan ng isang like o kaya naman pakishare po ang ating stories. Sa mga nagnanais po mag-share ng kanilang kwento, mag-email lang po kayo sa akin sa commanderfs85@gmail.com. Aantayin ko po yung mga stories po ng ating mga avid listener. Siya nga po pala, request po kayo. Ano pong gusto niyo na susunod nating kwento? Amadeo, Agimat ni Lolo, o kaya yung kay Lolo Embong? Meron pa po kasing mga nakapila, hindi ko pa lang po binabasa sa ngayon. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po tayo lalo na po ngayon maulan. Goodbye!